Sa pagpasok ng bagong dekada 2020 ay kumalat ang sobrang nakakahawang sakit. Sa isang iglap ay nagbago ang ikot ng mundo. Kasabay nito ang sobrang mapaminsalang pag-atake ng mga peste sa iba't ibang dako ng mundo. It sounds biblical. The continent of Africa is facing another plague, locusts. Locusts, swarms with as many as 50 billion insects. Hindi pa nga tayong lahat nakaka-recover sa kumalat na sakit. 2022 naman nang pumutok ang napakalaking balita ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Hindi pa dyan matatapos dahil kasama na rin dito ang biglaang pagtigil at pag-ikot ng pabaliktad ng inner core na kung tawagin ng ating mundo. At ngayong 2023 buddy, mga UFO, unidentified flying object. Isang bagay na namataan sa Himpapawid, Kamakalawa. UFOs, unidentified flying objects. Yes, you heard it right. Yes, I'm sober. No, this is not the plot of a Hollywood film. Yes, aliens have entered the frame. And it's only Monday. Imagine the possibility. But back to the news. Last week, we told you about the US shooting down a Chinese balloon. At heto na naman, may nasagap ang aking radar kung saan may ginanap na fiesta na tila sinasamba ng mga tao sa Brazil ang iba't ibang uri ng demonyo. Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Ito ay ang kung tawagin ay The Carnival of Brazil. Taunang ginagawa ito sa nasabing bansa. Dito ay isino-showcase nila ang iba't ibang kultura sa Brazil. Parang fiesta dito sa atin, pero di hamak na mas enggrande. Parang yung sa Hunger Games. Ilan lamang ito buddy sa mga hindi naman red flag na kanilang ginawa noong mga nakaraang taon. Sobrang big deal ng bagay na ito buddy dahil isa ang karnibal na ito sa pinakamalaking fiesta na maituturing sa buong mundo. Ang pinakadahilan buddy kung bakit may ginagawang malaking karnival sa Brazil ay nagsimula pa noong unang mga panahon. Ino-honor nila ang Panginoon ng wine at masaganang ani na si Bacchus. Pero boy, tingnan mo ito buddy, ngayong taon 2023, ginagawang katatawanan, biro at tila nananalo pa yung kasamaan laban sa kabutihan. Ginagawang katatawanan ang isa sa pinakamakasaysayang pangyayari sa buong mundo, ang pagpako kay Kristo sa krus. And I know na mayroon sa inyo ang taliwas sa paniniwala ng mga Katoliko. And that's okay, no judgment here. Pero hindi natin maikakaila na through the years sa paglipas ng maraming mga taon ay ang relihiyong Katoliko lang ang natatanging relihiyon, the one and only religion that is being mocked o parang ginagawang punching bag ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang dako ng mundo, mapa sa movie man yan, TV o sa kahit na anong bagay. That includes everything. Take for example, yung nauusong kanta ngayon, yung Unholy Unholy na tinatawag. Title pa lang buddy, mapapaisip ka na. Sa isang concert ay nagbihis demonyo itong si Sam Smith at dahil nga artista ay yung mga fans ay tila sinasamba. Aliw na aliw sila na makakita ng demonyo. You see, I'm not against sa kahit na sinong tao o fans ni Sam Smith, but that's the reality. Tanggalin natin ang salitang Sam Smith sa equation at ang lalabas ay parang sumasamba nga talaga sila sa isang demonyo. It's just ironic na marami sa atin ang mga so-called believers o madalas sa simbahan, pero paulit-ulit na LLSS pa nga minsan-minsan at nasa Spotify pa natin yung kanta niya. What do you think? Ngayon, bago tayo magpatuloy ay mag-iiwan ako sa inyo ng isang bersikulo mula sa Biblia. Basahin natin ang 1:2:18. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo.
kahit ngayon ay marami ng antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Anyway buddy, mabalik tayo sa Brazil. Taon-taon ay ginaganap ang nasabing festival. Walang specific date ito buddy, pero kadalasan ay sa mga buwan ng February o March ito ginagawa. Noong mga nakaraang taon, nung nagkaroon ng kumakalat na sakit buddy, ay sumunod naman ang Brazil sa protocol. Itinigil muna nila ang festival pansamantala. 2 taon din itong nahinto noon. Sa 2022 festival ay wala naman kung anong kontrobersyal na ipinakita dito. Pero nito lang buddy, 2023, February 17 hanggang February 25 ay ginawa ang Rio Carnival 2023. Sakto pa man din buddy na bago ito mag-Ash Wednesday na tradisyon at ginagawa ng mga Katoliko, and boy, talaga namang nagkaroon ng nakakataas ng kilay na tema ang nasabing festival. Buddy, the video speaks for itself. Pinaparada at tila sinasamba nila yung iba't ibang uri ng demonyo. At hindi pa tayo dyan matatapos, dahil matapos ang blasphemy o kaimuralang ito ay hindi ninyo aakalain kung ano ang sumunod na nangyari. Buddy, sa eksaktong lugar kung saan ginanap ang nasabing festival ay pagkatapos noon, yung pagpaparada nila ng mga demonyo ay nagkaroon ng sobrang lakas na pag-ulan. Dito ay napakaraming bahay ang nasira. Tila naging dagat ang syudad. Napakaraming bahay ang lumubog. At oo buddy, sa kasamaang palad ay nagresulta rin ito sa maraming buhay ang binawi, at napakarami rin ng mga report kung saan marami pang tao ang sinasabing patuloy na pinaghahanap doon sa Brazil. Masasabi mong ang pinsala ay talaga namang grabe. Isa rin sa mga talagang hindi maikakaila na nangyayari talaga pag may major event against sa Christianity ay yung sikat na estatwa na kung tawagin ay Christ the Redeemer ay halos taon-taon ay tinatamaan ng kidlat. So ano buddy, ito bang mga pangyayaring ito ay resulta ng tila pagsamba ng mga tao sa demonyo, or it's just a mere coincidence? Let me know sa comment section. You decide, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.